maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Humina at bumalik sa pagiging low pressure area ang bagyong Auring base sa 5 AM weather bulletin ng Weather Bureau. Huli itong namataan sa layong 580 kilometers pa northwest ng Itbayat, Batanes at nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Alas 8 kagabi nang i-anunsyo ng Pag-asa ang Auring na unang bagyo ngayong 2025. Maapektuhan na rin ng trough o extension ng low pressure area. Asahan pa rin ang mahina hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Batanes sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa Ilocos Region at Babuyan Islands. Asahan ang mahina hanggang sa katamtamang ulan sa umaga sa Eastern Mindanao. Pagsapit ng hapon, asahan din ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa Mindanao. Mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi bukas, Sabado, at sa Linggo sa Visayas at Mindanao, posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa Lunes, sa pagbabalik ng eskwela, asahan ang mas maayos na panahon, pero magdala pa rin ng pananggalang para sa ulan. Samantala, posible namang umabot sa 11 hanggang 19 na bagyo ang papasok sa PAR mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang ilan dito sa Eastern Visayas o Southern Luzon habang ang iba ay posibleng lumihis pa Taiwan o pa Japan. Nakalatag na ang mga kailangang preparasyon ng pamahalaan ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tiniyak ng Office of Civil Defense na nakahanda na sa mga mararanasang pag-ulan kagaya ng kailangang relief goods, shelter repair kits, hygiene kits, water filtration kits at air-to-water units. Naikasa na rin ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Health ang mga kailangang paghahanda. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang agricultural products sa limitadong pagdaan sa San Juanico Bridge. Inihayag yan ng Pangulo nang inspeksyonin niya ang naturang tulay na isa sa ilalim sa pagsasaayos gayon din ang Amandayihan Port. Ayon sa Pangulo, nagpahayag ng pag-aalala ang mga small-time trucker dahil posibleng masira ang kanilang mga ide-deliver na perishable goods dahil sa ilang araw na paghihintay sa roll-on, roll-off ferry. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na magkaroon ng schedule sa dagdag na load limits sa San Juanico Bridge. Iginiit din ng Pangulo ang kahalagahan ng rehabilitasyon ng tulay na lumala ang kondisyon dahil sa inconsistent na maintenance sa mga nagdaang taon. Kaya naman ayon kay President Marcos Jr., kinakailangang isailalim ang San Juanico Bridge sa maintenance check kada 3 taon. Matatandaan na isinailalim sa state of calamity ang buong Eastern Visayas para sa mas mabilis na pagkukumpuni ng tulay. Kasabay nito ay nakipagpulong sa Department of Transportation ang ilan sa mga may-ari at operators ng shipping companies sa Visayas. Kabilang sa mga tinalakay sa pagpupulong ang kakulangan ng mga shipping crew, kaya't may ilang kumpanyang apektado ang operasyon na dumalo sa General Meeting ng Philippine Coastwise Shipping Association ni DOTR Assistant Secretary for Maritime Villamor Ventura Plan, kung saan nagsagawa sila ng dialogo para alamin ang mga problemang kinakaharap ng domestic shipping industry. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina. Sinabi ni ASEC Plan na idudulog niya ang mga problema sa mga kinauukulan para masolusyonan. Sa
Sa loob ng 6 na buwan, nagsilbing tahanan ng evacuees ang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School at ang La Carlota City College Cubay Campus. Dito dinala ang mahigit 200 pamilyang nakatira sa labas ng 6-kilometer extended danger zone ng Bulkang Canlaon kasunod ang pag-aalburuto nito. Dahil sa pananatili ng mga bakwit nitong mga nakaraang buwan, nagkasya na lang sa 2 araw kada linggo ang face-to-face classes sa mga nasabing paaralan. Pero maiibsa na ang kalbaryo ng mga estudyante. Inaprubahan na kasi ng City Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Martes ang pagpapauwi sa 257 pamilyang inilikas mula sa Barangay Yubo at Araal sa La Carlota City. Dahil dito, magiging normal na ang pagbubukas ng klase sa mga nasabing paaralan nitong June 16. Ayon kay La Carlota Mayor Rex Halandoon, sa pagbabalik ng regular na operasyon sa mga paaralan, makikinabang ng husto ang mga tradisyonal na mag-aaral, maging ang mga estudyanteng kinakailangang ilikas dahil sa pagputok ng kanlaon. Dagdag ng alkalde, sa ngayon, 62 pamilya na lang ang natitira. Nagmula sila sa sitio Gintubdan sa Barangay Araal na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Pansamantala muna silang ilalagay sa City Gymnasium. Nagsanib puwersa ang Police Regional Office 6, Iloilo Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 6, Philippine Army at ang lokal na pamahalaan ng La Carlota City sa pagkakarga at pagde-deliver ng welfare goods mula Iloilo papuntang Bacolod City. Layo ng prepositioned na supplies na ito na tiyakin ang mabilis na pagpapadala ng tulong para sa mga apektado ng pag-aalburoto ng Bulkang Canlaon. Matagumpay na naidaos ng Office of Civil Defense Region 6 ang Blended Exercise Design Course Training para sa Regional at Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. 49 ang lumahok sa pagsasanay na isinasagawa sa pamamagitan ng video teleconferencing. Layo ng 4 na araw na training na bigyan ang DRRM practitioners ng sapat na kaalaman at kakayahan sa pagdidisenyo, pagbuo at pagsuri sa mga pagsasanay kaugnay sa disaster preparedness. Bahagi ito ng mga hakbang ng OCD6 para palakasin ang kahandaan ng Western Visayas para sa kalamidad. Nakiisa ang Office of Civil Defense Caraga Region sa pagdiriwang na ika-33 na Liyagan Festival at ika-58 founding anniversary ng lalawigan ng Agusan del Sur. Dumalo si OCD Caraga Officer in Charge Lorin Sia Catedral sa selebrasyon na idinaos sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa Patinay, Prosperidad. Bilang bahagi rin ng kanyang pagbisita, sinilip ni Sia Catedral ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na naging oportunidad para maobserbahan ang mga paghahanda ng tanggapan at ang mga hakbang nito para sa disaster risk reduction and management kaugnay sa kapistahan. Tinalakay din ang kahandaan, koordinasyon at mga sistema para sa kaligtasan at para masiguro ang maayos na pagdiriwang. Siniguro ng Police Regional Office sa Western Visayas o PRO6 na handa silang rumisponde sa panahon ng sakuna. Ayon kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, kasama ng Regional Office ang National Headquarters sa taunang pag-inspeksyon sa kanilang disaster response equipment at katunayan ay ipinresenta pa ang mga kakayanan ng mga ito. Dagdag pa ni Solis, may mga tauhan sila na sumailalim sa disaster response training para mas madali ang pag-deploy sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Ayon pa sa tagapagsalita, bagamat law and order ang pangunahing mandato ng mga pulis sa panahon ng mga kalamidad, hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng pagpapadala ng mga tauhan kung kinakailangan. Patuloy ang bilin ng inyong Office of Civil Defense sa publiko na laging maging maingat sa biyahe para makaiwas sa aksidente. Alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas palagi ang mga Pilipinong sumasakay sa pampublikong transportasyon. Kasunod ito ng ginawang pagsuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa 15 bus ng GV Florida Transport ng 1 buwan o 30 araw nang umikot sa social media ang viral video na nagpapakita na ina-upload ni Carlo Carbonell
kung saan makikita ang 6 na A-bus ng G Florida na tila naguunahan o nagre-racing sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Walang pakundangan itong ino-overtaken ang mga maliliit na sasakyan na naglalagay sa alanganin at peligro sa buhay ng isang motorista at mga pasahero nito sa bahagi ng Diadi Cordon Road. Sinabi ni Carbonell na tila ginawang racetrack ng mga bus ang highway. Wala naman aniya siyang hangad na siraan ang bus company, bagkos ay nabahala lang siya sa ikinilos ng mga driver nito. Nagsorry na ang bus company sa insidente pero ito ay hindi tinanggap ni DOTR Secretary Vince Dizon. Paalala naman ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno sa mga bus drivers na laging isipin na hindi lang buhay nila ang nakasalalay kundi bit-bit nila ang buhay ng kanilang mga pasahero. Kaya't dapat na maingat sila sa pagmamaneho. Responsibilidad aniya ito ng bawat driver na tiyakin na ligtas na makararating sa paroroonan ang mga sakay nito. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kapwa Pilipino na magkaisa upang labanan ang fake news na itinuturing niyang salot sa kalayaan. Pinangunahan kahapon ng Pangulo ang selebrasyon ng ika-127 araw ng kasarinlan mula sa pag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal hanggang sa pagdalo sa isang grand parade sa Quirino Grandstand sa Rizal Park. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang maging mapanuri at alamin ang totoo sa bawat impormasyon. Makaapekto hindi lamang sa pamumuhay ang peking balita at maling impormasyon. Ayon sa Pangulo, may ilan sa ating mga kababayan na ipinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng ilan at hindi para sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino. Aniya, ang kalayaan ay dapat pangalagaan, ipagtanggol at ipaglaban. Ayon sa Pangulo, ang pagiging manhid ang tunay na kalaban ng kalayaan, ang pagsasawalang bahala sa hinaing ng taong bayan at kapakanan ng bansa. Ang tunay na kalayaan ayon sa Pangulo, ang pagiging malaya sa kahirapan, kung may pagkain sa hapag, maayos na transportasyon, gamot sa may sakit at dignidad sa bawat manggagawa. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Laila Obtinalia at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging